Malinis na ang aking gulayan ulit. After ng 3 bagyo, nagsisimula na ako ulit maggamas, maglinis ng aking gulayan. Yan yung mga talong ko na mga taglipas na. Pero meron na akong binhi. Magtatanim ako sa 1 linggo. Hindi pa siya pwedeng ilipat kasi medyo maliit pa siya. Ito yung balag ng aking gulayan dati. Yan, 3 bagyo ang dinaanan niya. Yung kanyang balag dahil meron siyang upo. Merong upo. Yun, nagbubunga yung mga upo kaya hinahayaan lang namin. Pag naglipas na yung upo at saka ko na lang siya aayusin ulit. Ayan, nalilinis na ulit ang aking gulayan. Pagkalipas ng 3 bagyong dumaan. Yan, nagsisimula ng magbunga ang aking upo. Bumaksak ang kanyang balag sa 3 bagyong dumaan sa kanya. Yan na may mga bunga. Yan na yung aking nalinis. Mamayang hapon, ito naman ulit ang aking lilinisin. Yung aking gulayan naman dito naman banda ako magagamas sa may mga okra at bagyo beans. Linis na. At ito na yung aking bagong alaga. 2 pirasong manok. Yun. Yan ang aming bagong alaga ngayon. 2 inahin. Hahanapan pa namin siya ng tandang para mapadami siya. Ito naman ang gagamasan ko ngayon. Ang aking mga bagyo beans. Ayan, may mga bunga yun eh. Lalaki ng mga bunga yun. Sa sunod-sunod kasi na bagyo, hindi siya nagamasan, napabayaan. Ayan, ang lalaki ng bunga. Ang daming bunga ng aking bagyo beans. Ayan, hitik siya sa bunga. Mataas na yung damo. 3 bagyo ang dumaan, hindi nagamas ang gulayan dahil panay ang ulan. Ngayon naman mainit na lagi, tigas na ng lupa, kailangan ng gamasan. Dahil magaganda yung bunga ng bagyo beans ko eh, malalaki, nakahaba. Kailangan ng gamasan para makabuelo pa yung kanyang mga bunga. Maganda pa. Madali lang naman gamasan, hindi naman mahirap. Ako nagagamas, itong maliit na to na itak lang ang ginagamit ko. Kasi maliit lang at hindi siya mabigat gamitin. Hindi mabigat, kaya hindi masakit sa braso, sa balikat. Talong eh, magtatanim na ako ng talong sa 1 linggo. Magpula ako ulit ng pechay dahil na-wash out ng bagyo yung tinanim kong pechay dyan sa aking garden. Ayan, malinis na ang aking gulayan na okra. Yan o, mapapayat ang mga puno nila dahil hindi ko naabonohan noon. Dahil sunod-sunod ang bagyo, ayan, mapayat ang kanyang mga puno. Ang gagawin ko ngayon ay aabonohan ko siya ng organic, yung ipot ng, ayan, tapos ko nang lagyan ng abono ng ipot ang mga puno ng okra. Tataba na yan sila. Kasi pag diniligan yan, yung katas ng ipot ng hayop pupunta sa kanilang ugat. Nalagyan ko na lahat.
Ito ang aking mga beans. Yan yung gaganda ng bunga niya. Daming bunga. Nalinis ko na siya, nagamasan na. Magbibinhin rin ako dyan para sa susunod din na lang din ako kukuha ng pagtanim. Hinog na ang aking papaya. Meron na siyang 2 silay na hinog. Ayan, hinog na. Pwede na yun harvest and pahinugin na lang kasi kinakain ng suso. Ayan, isang malaki at isang maliit. Ito na yung papayang pinitas ko. Ang taas eh. Malalaglag yung malaki. Nalaglag na nga. Ayun. Isang malaki. Hindi naman nasira. May silay na sila. Ayan. Mga 1 linggo lang ito pwede na itong kainin. Matamis tong papaya na to. Kaya ako siya pinitas kahit ganito pa lang ang pagkadilaw niya. Kinakain kasi siya ng suso. Ayan o. Ang pangit ng kanyang balat. Dahil kinakain ng suso. Ito, mga 1 linggo pa to. Pahihinugin ko. Ito pwede na to, mga 2 araw pwede na. Yan, malinis na uli ang aking halamanan. Ready to tanim na naman sila. Sana wala nang dumating na malakas na bagyo. Okay lang na umulan kasi kailangan din naman ng halaman yan. Huwag lang bagyo, kawawa ang ating mga pananim. At di pa nakaka-recover yung mga masyadong nasalanta ng bagyo. Sa susunod na linggo, ipapakita ko naman sa aking video ay ang pagtatanim ko ng mga punla ng aking mga talong at pechay.